Ma'am, any tips po sa demo? Kinakabahan po ako sa 18 na demo namin. Hi teachers, hi future updates, hi future public teachers, kumusta, kumusta? Okay, kung mapapansin nyo, dire-diretso yung pagsagot ko. Ayan, bago ako maghilamos. So, gumagawa rin ako ng PowerPoint dito. At kung mapapansin niyo talagang matagal bago ako nakakapag-reply and parang ang tagal bago ako mag-content ulit ng ganito. Kasi talaga sa totoo lang, naging busy ako. And sa buhay natin, may mga pinagdadaanan din tayo. Though hindi naman siya ganun kaseryoso, no? Pero yung pinagdaanan ko para sa sarili ko, yung sa sarili ko ba? Yung pag-a-adjust ko, yung ganon, first time ko ma-CO. As a permanent, actually, hindi naman ganun kahirap, pero nagkataon lang na sabay-sabay. Tapos yung mga nangyayari sa paligid mo, yung sa school, yung gano'n, yung mga bata. So yun nga, magbibigay na tayo ng tips kung saan na napunta yung kwento natin, no? Okay, magbibigay tayo ng tips po sa demo na kinakabahan po. Unang-una sa lahat, huwag ka kakabahan. Kaya mo yan. Natural yung kabahan, pero hindi na natural kung hanggang sa matapos ka, kinakabahan ka pa rin. Alam mo yung after mo palang mag-greet, mga how are you today, dapat matanggal na yung kaba mo. Or kaya kapag nakapag-review na. Unang-una sa lahat, dapat alam mo yung ituturo mo. Of course, yung lesson plan mo, yung objectives mo, malinaw. Sabi nga yung may nag-comment sa'yo, totoo yun, dapat alam mo yung objectives mo. At dapat magawa mo yung objectives mo. Pero paano kapag hindi naman natapos? Tama? Okay, ganito lang naman talaga pinakasekreto dyan. Bakit natin kailangan mag-demo? Para makita kung paano ka humarap sa mga estudyante, paano ka mag-manage, mag-handle ng mga bata, paano ka magturo, ano ang mga strategies mo to get their attention. Gawin mong interactive ang lesson. Doon pa lang yun talaga yung pinakaano doon. Titingnan ka nila paano ka magsalita, paano ka magturo, paano ka mag-handle, mag-manage ng mga bata ng classroom environment or ng learning environment. And of course, dapat alam mo talaga yung ituturo mo. Yun talaga yun. And dapat ma-achieve mo talaga yung objectives mo. Kailangan may tiwala ka sa sarili mo. Be confident. Confident. Charis. Alam niyo ako, sa totoo lang, ang pinaka sandata ko talaga, prayer. Bakit ba tayo nagde-demo? Bakit ba gusto nating magturo? So, panghawakan niyo itong Bible verse na to, Romans 11:36. For from Him and through Him and for Him are all things. To Him be the glory forever. Amen. So, lahat ng alam natin, galing sa Kanya at ginagawa natin ito dahil sa Kanya at ito ay para sa Kanya. Lahat ng kaalaman natin, lahat ng pinagdadaanan natin at lahat ng success na matatanggap natin is because of Him. Kasi alam mo, kahit anong galing nung PowerPoint or ng lesson plan mo, pero pag wala yung prayer, iba yung dating.